yung concern ng marami na baka sumama sa Mayorya, sina Senators Kiko and Bam. Hindi pa naman final to, no? Dahil as we speak, di ba? May mga pag-uusap tsaka mga pagkilos dyan eh. Ano po bang basa nyo dito, Senador? Kung sakaling mangyari man ito. Well, nung kampanya kasi, nung nagsimula yung kampanya, or even before the campaign, nakita mo yung mga di ba? Yung mga TikTok ni Bam, ni Chel, ni Risa, at saka ni Kiko. Hindi pa nagde-decision si Chel noon na tumakbo para sa party list last year. Di ba nakita mo yon, yung lumilipad, di ba, yung sumasayaw, yung nagluluto. Kita mo yon, di ba? Impressed na impressed ka noon, di ba? Sobra. Ang consistent doon sa messaging na yon, yung sinasabi ni Senator Risa, no? Samahan niyo ako sa Senado. No? At least yung limited kong pagkakaunawa nun, yung ibig sabihin ni Risa na samahan niyo ako sa Senado, ay samahan niyo ako dun sa minority. Samahan niyo ako sa pagiging opposition. No? Tingin ko walang confusion dun. Pero kasama sila nun, no? At si Risa, yung kanilang campaign manager, no, ang nagsasabi nun, huwag niyo ako iwanan mag-isa rito. Dahil nga si Coco Pimentel na kasama niya sa opposition, silang dalawa, kasama niya sa minority, ay matatapos na yung term. So kaya sabi niya, samahan niyo ako. No, yung punong-puno ng punong-puno ng sinseridad, punong-puno ng pakiusap, no? At bilang campaign manager, tingin ko hindi naman yun loss kay Bam at saka kay Kiko, no? At nung nagsimula yung kampanya ay malinaw naman yung mensahe na yan. Ikalawa, itong usapin kasi ng Senate presidency, hindi mo lang naman binoboto yung Senate president bilang isang tao, bilang isang persona. Bahagi ng kanyang katauhan ay yung kanyang political position. Diba? So, sabi ng iba, hindi, binoboto namin yung Senate President. Hindi necessarily na nag-agree kami dun sa kanyang political position. Hindi naman pwedeng ihiwalay yun, di ba? Ikaw baka kaya mo ipaghiwalay dahil political analyst ka. Pero yung para sa aming mga karaniwang tao, hindi mo mapaghiwalay yung katauhan nung binoboto mo at yung kanyang political position. Di ba? So, hindi ka lang nagbumoboto ng isang tao as Senate President. In a way, directly or indirectly, binoboto mo rin yung kanyang political positioning. No? Unless sabihin mo, hindi, wala talaga yan. Ang interest lang namin yung chairmanships. Ang interest lang namin ay yung perks. Ang interest lang naman namin ay yung legislation na gusto namin maipasa. Ikatlo, nakakita naman tayo ng indication nitong ganitong klaseng ambivalence na nakikita natin ngayon, na pinag-uusapan natin ngayon. Naalala mo, Christian, nung may mga binanatang ka, dahil ang sabi nila ay hindi naman kami oposisyon kami independent. Naalala ko pa yun nung nagra-rant ka tungkol doon. Diba? Bakit ako? Bakit ako lang? Parang ako yung nilagay sa pila ginano, no? Parang naalala ko may kasama akong isa doon Hindi, yung dalawa kasi extra lang Extra lang yun. Ganun ba yun? Parang ako yung sinubo sa riot Parang beat player lang yun. Diba sabi po nga ng isa, yung impeachment is not a people's issue. Tapos nasundan yun nung hindi kami opposition, kami independent. So nakikita mo yung ganito klaseng evolution papunta dun sa non-issue. Ang sabi ng kanilang mga kapartido, non-issue naman ito No, itong majority tsaka minority. Non-issue naman ito Dahil ang mahalaga, ano yung kanilang maitutulong sa tao? Ano yung kanilang mga legislation na maipapass? Diba? Yun naman yung mahalaga Diba? Kaya tapos na ba? Hindi ko. Yun ba yun? Ang haba nung hiningi oras Oo. Kaya parang anticlimactic Yun ba yun? Sabi nga ni Ping Lacson kanina sa StoryCon,
Hindi naman niya sinasabi na itong usapin ng majority at minority ay usapin ng kawalan ng prinsipyo. Lahat naman ng senador may prinsipyo. Yung iba lang nga, medyo sayad sa lupa. Sumayad na. At yung iba, hindi lang sumayad, naguhukay pa. No? So, yun ang sabi niya. Wala ito kinalaman sa prinsipyo. Wala itong kinalaman. Ayun lang nga, iba-iba kasi yung mga prinsipyo ng mga senador. Hindi, ang punto ko kasi, Senator, meron tayong pamantayan, pero meron tayong mas mataas sa pamantayan dun sa mga Iba. politiko na sinasabi na ganito kami. Kaya mas sinisingil yun. Kasi mas Oh, mataas ang expectation. correct. Correct. Nakuha mo yung aking dinadrive. Kala ko hindi mo nakuha. Yun ba talaga? At yun ang expectation sa mga katulad nila Senator Kiko at Senator Bam. Yes. Hindi pwedeng gamitin sa kanilang standard dun sa, kunwari, katulad di Bato, Robin. Na hinahanap pa yung mga prinsipyo. Meron naman, pero parang ano lang, may something. Mm-hmm. So, Teka lang. hindi naman pwede sabihin na, uy, pare-parehas lang sila. It's just about legislations. It's just about chairmanships. It's just about electing a person as Senate President. Diba? Hindi naman ganun eh. Iba yung pamantayan natin sa mga tao na merong track record, at the very least, sa reform or progressive politics, or belongs to political parties or organizations na hindi lang transactional, na hindi lang political calculations ang batayan ng kanilang kondukta. Mas naniniwala sa higher purpose. Mas naniniwala sa even sa possibility ng mga crucifixion para sa kanilang mga paniniwala. Hindi ko naman sinasabi na i-crucify sila pag hindi sila nag-majority. Yung binanggit ko nga kanina dun sa unang episode, bakit si Risa kayang mag-isa? At naisusulong pa rin yung kanyang mga panukarang batas, pati yung kanyang mga advokasya. Pero siguro, ang sagot dun sa tanong ko ay, si Risa yon. Ang next question ko, Senator, no? Ito naman, to be fair. Kunwari lang. Hindi ba tayo fair? Hindi. Kunwari lang, magbibigay tayo ng benefit of the doubt, no? Would it be fair to judge Senators Kiko and Bam right away because of the singular decision kung sakaling mangyari man itong pagsama nila sa mayorya? Hindi naman. Halimbawa, ang mas decisive dyan, mas fundamental dyan, how they will vote dito sa usapin ng dismissal or non-dismissal ng impeachment before a trial. Ikalawa, kung halimbawa, matuloy ang impeachment, matuloy ang trial, ang ikalawang botohan dyan, will they vote to open the bank accounts of Sara Duterte? That will be a major battle sa susunod. After kung sakaling manalo doon sa usapin ng ituloy ang trial. At ikatlo, yung usapin ng conviction or acquittal. So, mas dun sila hahatulan. Pero, medyo nakakakaba kung at this early ay puposisyon ka to elect a Senate President na wala namang qualms dun sa kanyang forthwith. Wala namang qualms dun sa kanyang remand. Diba? Wala namang qualms dun sa pagsabi niya that the 20th Congress can decide to dismiss the impeachment. Kahit wala yan sa konstitusyon at wala yan sa rules ng Senate. So, pwede namang sabihin, hindi, iba naman yung botohan doon to dismiss or not. Iba naman yung botohan to open or not the bank accounts. Iba naman yung botohan doon sa to acquit or convict. Yes. Pero nakaka-nervous lang kung i-elect mo ang isang Senate President in exchange for chairmanships and other perks. No? Kahit malinaw yung kanyang political standpoint sa usapin ng impeachment at this point.
Yun nga, yung kailangan i-weigh nila, no? Kasi nga, pag binoto nila si Cheese for Senate President, ibig sabihin, siya ang gusto nilang manatili bilang Senate President at, of course, presiding officer ng impeachment trial. Ibig sabihin, okay silang tanggapin yung mga ginawa niya noong nakaraang mga pagdinig. Yun yun eh. Yun ang mahirap lunukin. Hindi mo pwedeng ihiwalay si Cheese dun sa kanyang forthwith, dun sa kanyang remand, no? Dun sa kanyang possibility of dismissal. Na, as far as we're concerned, ay doesn't exist in the Constitution or the rules of the Senate. So, yun yung sinasabi natin. Again, inuulit ko, hindi ibig sabihin na tuloy-tuloy na yan doon sa 3 major battles na sinabi ko. Pero, medyo nakakatakot, nakaka-nervyos yung possible indication ng pagboto o pagsama sa majority na clearly, ito yung posisyon ng mga makakasama mo at ito yung posisyon ng iboboto mo.